Simpleng paraan at murang paraan para gumaling sa sakit. O, tingnan natin. Lemon water ba bagay sa inyo? Gusto nyo ba buko o gusto nyo warm water? Yan, ituturo natin. Simple lang to. Gagaling tayo sa sakit natin. Dati naalala ko, pag sa restaurant hingi ako ng tubig, laging cold water ang binibigay. Pero ngayon, kahit anong restaurant ako pumunta, lagi nila tinatanong ngayon, warm water. Minsan din na nga ako tinatanong mambigay lagi sa akin warm water or lemon water, automatic na agad. So natutuwa tayo, marami nagiging mas healthy. Tingnan natin pros and cons ng bawat isa dito. Lemon water, benefits and side effects pag inom nito buong araw, lalo na sa umaga. Ang lemon kasi mismo, syempre lemon, citrus fruits yan Maganda siya for energy and mood. Mabango, di ba? Na pampagising. Di ba? Pag maraming tubig, iinumin mo, marami ka iniihi, pwede matanggal yung mga toxin sa katawan, kailangan ng liver natin yan, maraming tubig. Pag dehydrated ka, hindi gagana yung atay natin. Vitamin C, napakataas sa vitamin C. Parang orange, parang pinya. Pero ito, mataas yan sa vitamin C. Maganda sa digestion, di ba? Lalo na kung warm, maganda yan, masarap sa tiyan. Maganda sa balat, pampaganda ng kutis. At pag imbis na iinom ka ng soft drinks, ito inumin mo lemon water, mas papayat ka, di ba? Marami siyang benefit. Tingnan nyo, ang isang lemon, 100 grams, malamang mga kalahati yun, mataas pa potassium niya. May potassium, may calcium, may phosphorus, may magnesium. Vitamin C niya, 53 milligrams. Mataas na po yan. Diba? Tapos meron pa siyang mga vitamin B at iba. Lemon, basically yung tubig ang tumutulong Pwede sa kidney stones, maganda sa puso, pampapayat, pampalakas ng immunity. Kaya lang, ang problema naman natin ganito, mamaya pala. So, isang lemon, almost 88% ng requirement mo. Diba? Vitamin C, panlaban sa sakit, sa wrinkles, sakit sa mata, sakit sa puso. Vitamin C, antioxidant, diba? Para hindi tumanda. Ang problema lang, syempre, pag nag-lemon water tayo, konting lemon lang naman mailalagay natin, isang slice lang na maliit So, pag isang slice lang ilalagay mo na maliit, hiniwa mo lang isang maliit na slice, syempre, konti ang benefits nun. Diba? Pag ginawa mo naman yung ibang tao naman, puro. Pag pinupuro mo, hindi rin naman maganda. Yung iba, isang buong lemon, di nilalagyan ng tubig, hyperacidity naman kalaban mo dyan. Pag sobrang acidic, sasakit yan mo. Pwede masira ipin mo kung masyado matapang yung lemon. Ayan, Kaya ang gusto natin, mild preparation lang. Gaano karami? 1 litrong tubig, 1 litro, 4 na baso yun 4 na basong tubig, 1 litro, pwede kalahating lemon. Kalahati or 1 lemon. Depende sa'yo. Pero kalahating lemon, pwede na yun. Sa 1 litrong tubig, pwede malagyan konting honey, pero pag may honey, dagdag calories pa So, kalahating lemon o 1 buong lemon sa 1 litrong tubig, tamang-tama lang yan. Yan ang tamang halo. Makukuha mo yung benefits, hindi ka gano'ng magsa-side effect. Yan. Marami pa ibang halo. Yung iba nilalagyan ng lemon, nilalagyan ng mint, diba? Nilalagyan ng pipino, cucumber, napakaganda. 3 liters, 2 lemon. Siguro mga kalahati to 1. So, may benefit ang lemon water. Kung namamahal lang kayo sa lemon water, pwede naman calamansi water. Mas matipid tayo. Pwede rin calamansi, diba? Mas masarap lang to, pero mura naman ang calamansi. Pwede tayong magtanim, pwede rin yon. Okay? So, basically, yung tubig ng lemon water ang nagpapagaling sa'yo. Diba? Kidney infection, may iwasan. Yung mga may high blood, hindi siya masama. Hindi siya masama. Total, hindi siya maalat Kung may mga infection sa katawan, may sugat-sugat, may sipon, may ubo, sipon, ubo, plema, yan, lalabas lahat yan.
May migraine, masakit ang ulo, kulang lang kayo sa tubig. Maraming tao dehydrated, di lang nila alam. 'Di ba? Ito lang ang kaya ng Pilipino, 'di ba? Tubig. So ito, wag nating kakalimutan kasi pampabuhay ang tubig. May lagnat, may sipon, may COVID, may trangkaso, tubig lang, 'di ba? Sabi nga ng iba, yung gamot natin sa ubo, halos parang tubig lang ang lakas nun kasi pampalamnaw. Suob, ano ba suob? Tubig din naman yon. Sauna, ano ba yung sauna? Tubig din naman yan eh. Lahat naman yan. May saline spray, tubig din. Magmumog ng maligamgam na tubig at asin, tubig din naman. Tubig kasi talaga kailangan ng katawan. Next, coconut. Nauuso to ngayon. May tao akong kilala, puro buko. Buko ng buko. Kaya lang tumataba sa buko. Okay, pros and cons. Pag buko naman, tubig din yan, maganda yan. Marami siyang electrolytes. May electrolytes siya, maganda rin for digestion, maganda rin for kidneys, kasi nga may tubig eh. Urinary bladder, sa UTI, pwede rin yan. Busog ka. Para siyang sports drink eh. Para siyang sports drink. Nag-exercise ka, pwede yan, buko. Isa lang ang problema ng buko. Kung may diabetes ka. Kasi ang lemon water, halos walang calories yun siguro. Lemon, konti lang. Mababa calories nun. Tubig, walang calories. Pero tignan mo ang buko. 45 calories isang baso. Marami po yan. Ha? Kaya pag naubos mo isang buko, mga 2 baso yon, 100 calories na yan. Pag kinain mo pa yung laman ng buko, 200 calories na yan. Isang platong kanin na yon. Kaya nakakataba siya. Okay? May fiber pero mataas calories niya. Ayan, mataas ang carbohydrates niya. Pwede tumaas blood sugar nyo. Kaya pag diabetic, yan ang problema sa buko. Pag diabetic kayo, overweight kayo, mataba, lemon water na lang tayo o tubig na lang. Ayan o. Mas maganda pa naman siya kaysa sa soft drinks. Kaya lang yung buko, mamaya, lagyan mo pa ng asukal, di lagot tayo. Diba? Lagyan mo ng magic sugar, lalo pang masama. So, ito, pwede buko, paminsan-minsan, parang dessert siya. Kasi maraming calories. 40 to 60 calories. Pag diabetic, overweight, ingat po. Pero kung mainit, wala namang masama. Kung bata ka, nagpapalakas. So, yan, may pros and cons ang buko. Next, warm water lang. Diba? Pwede bang warm water na lang? Pang mahirap, yan, hot water or warm water. Parang na yun, meron tayo dito. Actually, hindi to kasama sa video. Talaga umiinom ako. Chamomile tea tayo. Yan, chamomile pwede rin. So, warm water, para saan ang warm? Kaya gusto natin warm para sa sipon, may allergy ka, may ubo-ubo, maganda ang warm. At ang warm water, init nito, Doc Lisa, maganda sa sikmura. 'Di ba pag yung tiyan mo masakit, ano ilalagay mo? Warm. Pag nagtatai ka, gusto mo mainit ang nakatakip sa tiyan, 'di ba? Nalalamigan, gusto mo malamig. Gusto mo warm. So pag warm water, nagre-relax. Relax lalamunan, relax ang tiyan, relax ang muscle. Parang warm shower relax. Pwede sa constipation, bawas stress, maganda sa blood circulation kung warm. Yung mga bata, kung gusto nyo malamig, okay lang naman bata pa naman kayo, malakas pa kayo. Pero kung may edad na, may problema sa tiyan, may sakit, maganda yung warm. Warm ang gusto natin. Huwag lang mapapasok. Okay? Ano benefits ng warm water? Di ba? Pareho to sa lemon water. Ito lang kasi warm. Wala siyang vitamin C. Sore throat, sipon, blood circulation, detox ng katawan, digestion, menstrual cramps, nagka-cramps, kailangan warm compress. 'Di ba? Pampapayat din, tubig. Para hindi mag-constipate, maraming tubig. Yan. So, paano malalaman pag kulang kayo sa tubig? Ako, sa umaga, at least nakaka-4 na baso ako. Ito, pang-4 ko na ngayon Ayan, 9:30 pa lang, 4th ko na to. Pagising ko agad, 1, 2. Pagkain ko, 1, 3. So, ito na pang-4 ko. 4 in. So, abot ako ng mga 8 to 10 glasses nito sa isang araw. Ayan, Ganito dapat kulay ng ihi nyo. Okay?
Kung nagrereklamo kayo, kulang ba ako sa tubig, sobra ba ako sa tubig, tingnan nyo na lang kulay ng ihi nyo sa umaga. Pag ganito kulay ng ihi nyo, kulang talaga. Yung katawan mo na nagsasabi, bakit sobra siya concentrated? Kasi kulang siya sa tubig eh. Kaya pinipilit niya ipunin yung tubig. Kaya paglabas ng ihi mo, mapanghi masyado. Pwede ka magka-UTI pag ganyang dehydrated. Gaano karaming tubig? Ito recommended talaga, ayan, 8 to 10 glasses in a day. 8 to 10 glasses, 8 hanggang 10 baso. Sa mga buntis nga, up to 13 glasses eh. Yung lalaking malalaki, up to 12 glasses in a day. 8 to 12 yan ang recommended. Kung Pilipino, mas payat, siguro mga 8 cups in a day. Kung medyo may edad na napayat, siguro mga 6 cups in a day, pwede na yon. So, pwedeng tubig, pwedeng lemon water, pwedeng buko, kung ano mang gusto nyo. Pero mas maganda pag tubig lang. Gaano karami ang isang basong tubig? May nagko-comment, nakikita ko, ito. Ito, mga 1 cup talaga to, 8 ounces. Medyo malaki itong baso ko, yan, normal. Siguro damihan ko pa konti. Mga 1 glass na to, 1 cup. So, 1 cup isang baso, 8 ounces, count na yan as 1. Pag 4 na baso, 1 litro. So, ang recommended, mga 8 glasses, pwedeng ganito, pwedeng sabaw. Kumain ka isang pakwan, parang isang baso na rin ang bilang doon. So, 8 to 12 in a day. Yan ang normal. Yan ang safe para sa inyo. Yan. Ngayon, sasabihin ng iba, pinapauso yung hyponatremia, mamamatay sa maraming tubig. May namamatay maraming tubig, pero dapat iinumin mo, lampas ka sa 16. Actually, sa 16, okay pa rin eh. Yung mga ganon, lumampas siya dito. Siguro, biro mo 16 o baka 20 glasses in a day. Tsaka usually, yung mga ganoon na polydip siya, may mental problem yon. May mga tao, may mental problem, mental issue na hindi nga nakakaisip maigi, inom lang ng inom. Parang nagiging sakit nila yun eh. So, pag lumampas ka ng 16 to 20 glasses, 4-5 litro, medyo sobra na yun. Pwede ka mag-hyponatremia doon. Pero pag dito sa 2 to 3, sakto lang yan. Pag binawasan mo sa 3 baso, kulang naman yun. Kulang yun. Ito, manghihina, dehydrated siya. Ayan, So, yan. Side effects pag sobra, ang sobra, lampas 16. Pero kung iba nag-exercise, nasa init, construction worker, kaya naman yung ganito rin eh. Depende nga sa ihi mo. More than 4 liters, doon tayo mag-iingat. Na baka bumagsak yung sodium, lumabnaw yung katawan, meron nagko-convulsion. Okay? So yan, pag nasosobrahan, meron din ganoon. Pero dapat, sobra dami iniinom mo. Sa normal na tao, okay naman. Tsaka hindi mo naman iinumin ng 4 na baso, 1 lagok eh. Dapat i-spread mo sa buong araw. Diba? I-spread mo sa buong araw. Umaga, after 1 hour, after 2 hours, ganoon. Sino lang yung tao na dapat bawas pa sa 8 basong tubig sa isang araw? Sino yung pwedeng uminom ng mas konti? Actually, ito, yung mga nagdadialysis, depende sa kanila. Kasi nga, hindi sila umiihi. Kung nagdadialysis kayo, bawas tubig. Kung may kidney failure, actually yung kidney failure na early, gusto mo 3 liters of water, 12 glasses, pipilitin ka uminom ng maraming tubig. Acute kidney failure, 3-4 na litro binibigay ng mga doktor. Pag nagdadialysis, nasira na talaga yung kidney, dun lang kasi hindi na umiihi eh. Kung payat ka lang, lagi ka na sa aircon, hindi ka lumalabas, siguro 6 na basong tubig, pwede na yon. Yung may heart failure na manas, yung nasa ospital na, minsan binabawasan, mga 4 o 5 baso lang tubig. Pero ito, birang-bira to. Sa normal na tao, lalo na sa Pilipinas, sobrang init, mas maganda maraming tubig. Kasi marami nga talagang benefits. Yung katawan natin, 70% water, ang brain, sa utak, at ibang parte. Okay? Sana nakatulong tong video nyo. Actually, hindi ko to nadagdag Chamomile tea. Chamomile tea para sa may nervyos, pamparelax, at mabango ang amoy. Pwede rin yan sa mga may sakit. Sana po nakatulong tong video. Libreng paraan para mabilis gumaling. God bless po.